naglabas sila ng limited edition na Honda Click version 3 at yung pinakabago nilang Honda Beat. So in this video guys, aalamin natin guys kung ano bang nabago dito sa limited edition ng Honda Click at syempre yung walkthrough na din natin itong isang to. Kaya naman tara, samahan nyo iputan ng motor na to. Let's go! The 50th anniversary limited edition Honda Click version 3. So before ang lahat guys, umpisa muna natin sa kanyang technical specification. Of course, this scooter is powered by 125cc 4-stroke, 2-valve, single overhead cam, liquid cooled at ESP. Ito ay mayroong lakas na 8.2 kilowatts at 8,500 RPM and max torque of 10.8 Newton meter at 5,000 RPM. Ito ay mayroong ground clearance na 131 mm at meron din itong seat height na 769 mm. Kaya naman kahit lady rider ay kayang-kaya tong abutin. Pagdating naman guys sa kanyang overall looks, ito po yung pinakabagong labas ni Honda pagdating dito kay Honda Click at ito po ay limited edition. Ayan. So sa kulay niya guys, masasabi mo talagang kakaiba siya doon sa mga naunang nilabas ni Honda na Honda Click version 3. So meron po siyang color combination guys na blue, white, red at syempre black. Ayan. So, dyan pa lang guys, makikita mong kakaiba siya, no? And at the same time, napaka-elegant. Meron dito is itong sticker na 50th anniversary Honda Philippines, which is color gold naman. So, ayan, nagpapadagdag sa pagka-premium nitong limited edition na scooter na to. So, ayan guys, yung itsura same pa rin. Yung color lang po talaga yung pinagkaiba sa kanyang fairings at saka yung kanyang sticker, ano? Ayan, nandito pa rin naman yung kanyang M-shape design dito sa bandang headlight. Yung kanyang headlight is naka-LED pa rin. Turn signal is naka-LED pa rin. Tapos, dito guys, sa kanyang combi brake, color blue na din yung decals. Ayan. And napansin ko guys, maganda yung pagkaka-white netong paint job dito sa limited edition, no? Malaki yung pagkakaiba doon sa white, doon sa naunang version 3. So, dito guys, sa kanyang suspension, ginamitan pa rin siya ng telescopic. Ayan. Tapos sa cast wheel, doon sa version 3 na nauna, yung hindi limited edition color black, while etong limited edition para siyang army green. Ayan o. Tapos, meron siyang wavy disc brake and single pot piston brake caliper na ang brand ay Tokiko. Ito ay tubeless pa rin and ito ay merong front tire size guys na 90 by 80 by 14. And yung gulong guys, same pa rin. Katulad ng Honda Click ko na version 3, wala namang pinagbago. Ayan. So, yung paint job niya guys, napakaganda. May pagka-glittery effects. Para siyang pearl white, no? Sa personal. Ayan. So, ayan. Tapos dito naman, hindi pa rin tinanggal yung park brake lock. Pag ipapark mo to sa incline na lugar, hindi po ito dadaustos kasi meron siyang park brake lock. Ayan. Tapos, dito merong sticker ni Honda. And dito naman sa side, ito po yung itsura niya. Yung decals meron dito is blue, tapos white and red. And pansin ko lang guys, meron siyang parang stripe dito na glittery effects na parang sky blue or dark sky blue. Ayan o. Tapos yung liquid cooled and ito din. Ayan. May pagka glittery effects guys. Kumikislap-kislap siya ng konti. Ayan o. Tapos dito meron nakalagay na anniversary 50th. Ayan. And then, check natin. Dito naman, blue pa rin yung color ng kanyang fairings dito. Banda sa may grab bar. And dito, same lang po sila nung design sa kabila. Ayan. And sa dashboard naman, ayan guys, blue yung kulay. So, ganda. Napakastig. Tsaka napakaganda din po ng paint job niya. No? Tapos sa dashboard, fully digital instrument panel pa rin. No? So, speedometer, time, odometer, fuel gauge. Tapos may 2 buttons like select and adjust. Check natin. Ayan, trip A, trip B, trip A average at saka yung voltmeter since wala na po siyang kickstart. So bumalik na siya sa dati. Tapos dito sa grips, same pa rin kagaya nung sa naunang version 3. Electric start kasi wala na po siyang kickstart. High beam, low beam, horn, turn signal switch. At sa front pocket, ayan guys, same pa rin. Meron siyang built-in charging port na dito, no, na kung saan pwede ka mag-charge kung lowbat ka na, tapos lagay mo yung phone mo dito or magpalagay ka dito ng phone holder kung halimbawa gamit na gamit mo yung phone mo sa Waze or Google Map. Tapos dito meron siyang shallow na front pocket, pwede mo paglagyan ng coins. Yung key guys, traditional key pa rin. Tapos may pindutan ng seat dito. Ayan, kung magbubukas ka ng seat, no? So sa
seat cushion, same pa rin. Ganun pa rin ka-generous. Same pa rin po yung seat cover. And ngayon, i-check natin yung kanyang under seat. So, yung under seat guys, same pa rin po, 18 liters. At meron po siyang fuel tank capacity na 5.5 liters. At uma-average pa rin po ito guys ng 50.3 km per liter. Base po yan sa World Motorcycle Test Center. Ayan, test method. So, lahat po ng sinasabi ko dito guys ay base lamang sa website ni Honda. Ayan. Next is dito tayo guys sa likod, nandito yung kanyang panggilid. Ayan, ESP Enhanced Smart Power. Tapos ginamitan pa rin siya ng monoshock unit swing suspension. Yung color ng cast wheel, dark army green, no? Ayan, tapos yung gulong niya dito sa likod, tubeless pa rin na may tire size guys na 100 by 80 by 14, no? Drum brake. So, dito naman tayo sa tail, separate po yung brake at saka turn signal light, naka-LED. Tapos yung turn signal light is naka-LED na din. May ilaw na din ang plaka dito for added visibility sa plate mo pagkagabi. Tapos naka-reflector na din. Ayan. Tapos dito naman sa tambucho banda, same pa rin ang design. Wala naman pinagkaiba. Hit guard para hindi mapaso yung angkas mo or ikaw. Tapos dito, ayan, napakastig na tambucho. And meron na din po siyang ACG alternating current generator na meron din dun sa naunang version 3. Tapos nandito yung foot peg ng angkas, both left and right. And pansin ko lang din guys, no, hindi ko ito nakita kanina eh. Meron din palang stripe dito na parang light red at saka special edition na nakalagay dito. Ayan oh. Yan. So dito tayo sa kabila. Dito sa kabila guys, ito yung side stand niya na merong side stand switch na pag nakababa to, kahit anong gawin mo pagpapaandar, hindi mo papaandar tong motor na to. Center stand, ayan. And ito po yung kabuuang itsura ni Honda Click 50th Anniversary Special Edition na scooter. Meron din po nito dun sa Honda Beat, ano? Kaso nga lang parang nabenta na nila yon, hindi na ako nakaabot. Pero pag may available nun, i-review din po natin yon for sure. So, kung interested po kayo dito sa special edition na Honda Click version 3, ito po guys ay mayroong updated price na 86,500 kung cash. Tapos kung gusto nyo ng hulugan, down payment is 4,300 at monthly for 3 years na 4,333. At syempre, hindi mawawala yung kanyang rebates na 500. Ito po ay available lamang sa Honda Motorjoy Panabo City Branch. Along the highway lang po yung address nila at malapit lang po siya sa Rivera Hospital. Pag binili nyo to, meron siyang free half-face helmet at jacket. So ayun na guys, natapos na nga natin ikutan tong limited edition na Honda Click V3. Ano yung masasabi nyo sa video ito? Sulit pa ba yung presyo niya this year 2023? At ano yung katangian niya kung bakit siya i-consider nyo bilhin ngayong 2023? I want to know your thoughts below. And syempre kung bago pala kayo sa channel ko at hindi pa napag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo once may bago tayong upload. So yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and